Kung nagbabalak ka na pumasok dito sa mundo ng trading, panoorin mo muna tong video na to. Dito sa video na to, papaliwanag ko sa inyo step by step kung paano nga ba makapagsimula ng tama dito. Iga-guide ko kayo sa tamang direksyon para maiwasan nyo na rin yung mga mistakes na karamihang ginagawa ng mga forex trader. Kung ready ka na, let's go! Hey guys! Welcome sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga upcoming training videos natin, mga ideas, strategies, at marami pang iba. Bago tayo magsimula, disclaimer lang po muna. Kung ang mindset mo, papasok ka dito sa forex trading para kumita ng malaki sa mabilis na paraan, hindi ka para dito. Kasi ang forex trading ay isang legit na business at hindi po ito get rich quick scheme. Pero kung papasok ka dito sa forex trading na gusto mo lang magkaroon ng additional source of income or gusto mo magkaroon ng high-paying income skill this 2026 at gusto mong kumita na dadaan ka sa tamang proseso, welcome na welcome ka dito sa forex trading. So bagong lahat, pakilala ko muna sarili ko. My name is Nef Calvin, also known as the Coffee Trader. So I have a degree of civil engineering and then nag-work din ako before sa government. And then ngayon, nandito na ako sa forex trading for 4 years na. So this 2026, magpa 5 years na rin po ako. Welcome sa ating forex trading, Forex for Beginners Part 1. So sa video ito, papaliwanag ko sa inyo yung mga basics, market analyzation, at kung ano ba yung broker na gagamitin natin. So let's go sa screen. So ito yung nakikita nyo sa screen, ito yung mga trading tools na gagamitin natin para makapag-start tayo dito. So meron tayo dito ang TradingView, XNES, XM Global, MT5 or MetaTrader 5, and then yung mga social media platform na to, alright? So itong TradingView, ano bang gamit nito? So dito sa TradingView, dito natin makikita yung iba't ibang klase ng financial instrument sa buong mundo. Yung current price ng certain assets katulad ng gold or yung USD against Philippine peso or marami pang iba. So itong TradingView, ginagamit natin to sa pag-charting. Ibig sabihin, bago tayo mag-trade, dito tayo nag-analyze ng market kung ano ba yung momentum bias ng ganitong asset or kung ano ba yung momentum ng bias ng ganitong instrument. Okay? Ngayon, kapag marunong ka na mag-analyze ng market para makapag-trade ka na ng live dito sa financial market, dito sa trading, kailangan mo ng broker. So ito, mayroon tayong XNES at saka XM Global. So ikaw mismo, pwede ka mag-research kung ano yung broker na gusto mong gamitin. But for me, ang dami ko ng broker na ginamit. Ang nagustuhan ko dito sa XNES at saka XM Global, ang nagustuhan ko sa dalawang broker na to, very minimal lang yung deposit amount. Saka pangalawa, napakabilis po ng withdrawal. And yung pangatlong, pinaka-importante sa lahat, yung support nila or yung customer service 24/7. Mabilis po sila mag-response. Kasi minsan, syempre, hindi natin may iwasan na may mga technicalities. At syempre, kailangan natin magtanong at yung support ng mga broker na to makakatulong sa atin. Okay? And then, mayroon din tayong MT5. So, dito sa MT5, ito yung ginagamit natin sa execute ng mga trades natin. Okay? So, along the way, isa-isa ko yan ipapaliwanag sa inyo paano ito gagamitin. So, itong nakikita nyo sa screen, ang tawag dito is TradingView. Pwede po kayo mag-login dito gamit yung email nyo or pwede nyo na rin pong i-click yung link dyan sa description or dyan sa comment section para makapag-sign up kayo at maging part kayo ng The Coffee Trader Community. Itong TradingView, mayroong pro subscription at libre. So, syempre, pag pro subscription, magagamit mo yung mga premium features ni TradingView. Pero kahit hindi ka muna mag-subscribe, magagamit mo pa rin naman to. Okay? So, dito sa gilid, makikita nyo, ayan, ito yung mga tools. So, maya-maya magagamit natin yan. At sa taas, itong mga numbers na to, ito yung tinatawag nating time frame. So, may 1 minute, itong 1M, 1 minute yan, 3M, 3 minutes, 5 minutes, 15, 30 minutes, 1 hour, hanggang M. So, monthly. So, ito yung mga multi-time frames. So, mamaya, maiintindihan niyan along the way. Okay? So, ito naman, ito yung symbol, itong XAU-USD. So, yan po ay gold at laban sa US dollar. Right? Cancel natin. So, dito naman sa gilid, ito yung current price ng gold worldwide. Kumbaga, ito yung pinaka-standard price ng gold in US dollar. So, katulad nito,
4,320. So ibig sabihin, yung isang ounce ng gold, nagkakahalaga siya ng 4,320 US dollar. And then sa baba, ayan, makikita mo mga time frames niyan. Okay? And then dito sa gilid, itong nakikita yung bar, ito yung watch list. So ibig sabihin, pag may mga trading instrument or assets na kayo napili na gusto nyong i-trade, pwede nyo pong i-save dito. Kumbaga folder mo to. So para at least hindi ka na mahirapan maghanap ng mga assets na iti-trade mo. So ito, pwede nyo pong i-rename yan. Okay? So kapag naka-pro po yung account nyo, marami kang folder na pwedeng magawa. So pwede mo pong ilagay yan. Halimbawa, ito, major pairs. Tapos next na folder is puro crypto. Next na folder, puro stocks. Okay? So dito mo magagawa yan sa watch list. And then ito, alerts. So pag nag-set ka ng alerts, halimbawa, yung presyo ngayon ng gold bababa sa 4,220. Dito, pwede ka maglagay ng alerts kapag yung presyo bumaba dyan, tutunog yung alert and then pwede ka na mag-set ng buy and sell mo na setup or na entry. Okay? So ito sa gilid, mga basics lang din yan. Alright? So ngayon, pag-usapan na natin, ano ba yung mga iba't ibang klaseng financial instrument dito sa TradingView. So, ito guys, para makita mo, katulad nito, itong nakikita nyong candle na to, ang tawag dito is Japanese candlesticks. So, tignan nyo yung time frame sa taas guys. So, naka-select siya as D. So, ibig sabihin, 1 day. Itong isang candlesticks na to, katumbas na ito ay isang araw. So, sa loob niyan, kung ibabase natin sa isang oras, yung isang candlesticks ng isang araw is katumbas niyan is 24 candlesticks. Katulad nito, nasa 1 hour time frame tayo. So itong isang candlesticks, katumbas nito is 1 hour. So pag sinelect natin yung 15 minutes, so ibig sabihin, merong 4 na candlesticks dito in 15-minute time frame. So katulad niya, no? Ayan. Actually, along the way, unti-unti nyo rin maintindihan niya itong mga candlesticks na to at kung paano gamitin tong mga multi-time frame na to sa taas. Okay? So ano ba yung mga iba't ibang klaseng financial instruments dito sa TradingView? So para makita natin yon, pwede po tayo mag-type directly dito sa keyboard natin or pwede po natin i-select etong symbol na yan. Ito, ayan. So pwede natin i-select directly yan. So click natin to at ito na yung iba't ibang klase ng instrument or dito sa financial market. So mayroon tayong stocks, funds, futures, forex, crypto, indices, bonds, economy, at saka options. So ito yung mga klase ng instruments, right? So pag click natin yung stocks, ito yung mga nakapaloob dito ng mga assets, ito yung mga group of companies katulad ng mga Tesla, Nvidia, Apple, at marami pang iba. So pag in-scroll mo yan, marami po yan. So dito sa gilid makikita nyo mga Nasdaq. Actually parang katulad lang din yan sa PSE or Philippine Stocks Exchange natin dito sa Pilipinas or sa New York. Ang tawag naman is NYSE. So New York Stocks Exchange. So yung New York Stocks Exchange para siyang old traditional ng trading. Okay, ito namang Nasdaq, modern type naman po siya ng trading. So dito sa futures, makikita mo may iba't iba ding klaseng assets dito. Okay, may funds, pwede nyo pong i-explore yan. Right? So mayroon ding crypto. So ito yung mga common or pinakasikat ngayon na cryptocurrency, itong Bitcoin. So BTC, USD, Bitcoin laban sa US dollar. So mayroon din dito sa baba, Sol, ang pagkakalam ko dito, Solana ba to? Ayan. And then Ethereum laban sa US dollar. O Solana nga, ito Solana. At marami pang iba. So dito naman sa Forex, dito mo makita yung iba't ibang klase ng assets pagdating sa currency. Ito yung mga currency pairs sa iba't ibang panig ng mundo. So ito sa taas, JBP USD, ito British Pound US Dollar, mayroong Euro USD, Euro laban sa US Dollar, USD JPY, US Dollar, Japanese Yen. So pag click nyo po itong mga assets na to, dito nyo makikita yung live na current price ng currency pair, halimbawa British Pound laban sa US Dollar or US Dollar laban sa Philippine Peso. So eto guys, ito yung mga financial instruments. So sa dami ng instruments na to, ito yung napili kong i-trade, itong Forex. Okay? Bakit Forex? Kasi ang Forex ang pinaka-liquid na market ngayon sa buong mundo. Kung saan halos 6 to 7 trillion US dollar ang gumagalaw dito. Ibig sabihin,
napaka-volatile ng market na to. So, once na nag-trade ka dito, everyday halos may galaw siya na makakahanap ka ng magandang opportunity. So, dito sa Forex, napakarami ding assets or mga currency pairs. Ito, pero hindi ko po lahat tinitrade yan. Kumbaga, pipili ka lang na certain assets na kung saan pasok sa strategy na gagamitin mo. Dito sa Forex, hindi na tayo basta-basta or dito sa trading industry, hindi na tayo basta-basta magba-buy and sell dito. Meron po tayong gagamiting strategy dito at yan po i-discuss ko rin sa inyo along the way. Sample, tignan natin yung US dollar, Philippine peso, USD. So sa monthly time frame, US dollar against Philippine peso, kung mapapansin mo dito sa monthly time frame, napaka-bullish ng market. Ayan o. Ayan, napaka-bullish ng market. So, pataas talaga yung dollar. So, yung current price ngayon ng dollar is, ito guys, $1, nagkakalaga siya na 58 pesos and 84 centavos. So, kung ikaw bumibili ng dollar, pwede nyo pong tignan to. Okay, para at least meron kayong confluence or idea kung ano ba yung takbo ng US dollar. So, sobrang taas ng dollar guys. So, ngayon dito sa trading market, meron tayong tinatawag na bullish, ayan, or bearish, okay? Yan. Lakihan natin. Sige, palitan natin ng kulay para ma-visualize nyo. Okay. And then, oops. Ayan. Palitan natin ng red. Medyo hina yung internet ko. So, okay. So, ano ba ibig sabihin ng bullish? Ibig sabihin ng bullish, pataas yung market. Katulad nito. Pataas siya. Okay? Bakit nasabing bullish? Kasi yung bullish na word ay galing po yan sa hayop na bull. Kapag sinuwag ka niya, pataas, 'di ba? Pag bearish naman, yung market pababa naman po siya. Pag ganyan naman po. Okay? So bakit naman tinawag na bearish? Yung bearish na word galing din yan sa hayop na bear. Kasi pag ang bear, pag sinuwag ka, pababa naman, 'di ba? Tatayo yan at saka babagsak. So, kanyan po yung term na bullish at saka bearish. So, dito sa monthly time frame, weekly time frame at saka daily time frame, dito natin chine-check kung ano yung momentum ng market. Dito natin ina-analyze kung ano yung momentum ng market bago tayo mag-trade. Okay? So, hindi tayo basta-basta dito magba-buy and sell lang. Kasi kapag nag-buy and sell ka lang na wala kang proper strategy, malulugi ka dito at hindi ka magtatagal sa forex trading. So, ngayon, pinaliwanag ko na sa inyo kung paano gamitin itong trading view. Kung gusto mo naman maghanap ng instrument, pwede ka na mag-type directly dito sa keyboard mo. So, pwede natin hanapin. Ito guys, sa gilid, pwede nyo pong i-check. Ito yung mga broker na mga currency pairs na to. So, mayroon tayong Tickmill, FXCM, Uwanda, Forex.com, Pepperstone, at marami pang iba. So, madalas na ginagamit ko dito is either Uwanda or Forex.com. So, click natin to. So, pag click mo yan, ang lalabas naman is itong Euro USD. So, kung titignan natin sa monthly time frame, yung presyo is pababa. Pag ganyan, no? So, ito naman yung tinatawag nating Euro USD. So, ito yung currency pair na Euro laban sa dollar. So, currently, yung isang Euro, nagkakatumba siya ng 1.77 US dollar. So, kahit paano, mas malaki yung presyo ng euro sa US dollar. So, kung makikita nyo dito sa monthly time frame, kung titignan nating mabuti, yung market is bearish. Okay? So, bearish siya. So, syempre, habang pababa yan, hindi po yan diretsyo na bababa yung currency pair ha, yung market. So, nagkakaroon yan ng ganito. So, ito, tawag dito, swing low. Nagkaroon na umakyat, swing high, tapos swing low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ito yung swing low ulit. And then, lower high, lower low. So, hindi niya na-break itong previous na market price.
umakyat siya konti, bumaba, tinake out niya tong liquidity. Along the way, maintindihan niyo rin yan yung mga terms, liquidity, okay? And then umakyat siya dito, bumaba, at umakyat ulit. At ngayon, kung titignan natin sa monthly time frame, yung presyo ng Euro USD pataas. Alright? So, delete na natin to. Ayan. So, actually guys, pag nag-delete ka, punta ka lang dito, itong trash bin na to, pwede nyo pong i-click remove 12 drawings. So, yan, mawawala na yan. Pero ang ginagawa ko minsan, pag may drawing, kiniklik ko po yung command dito sa keyboard ko and then ida-drag ko lang siya. So, pag pumasok siya dito sa highlight, i-delete ko na yung kasi syempre may mga drawing ka minsan na hindi mo pwedeng i-delete lahat. Kasi kapag clinic mo tong trash bin, madi-delete po lahat. Okay? So, yun guys, so far, ito yung trading view ginagamit natin sa pag-analyze ng financial market based dun sa asset na gusto mong i-trade. Okay, ulitin ko, pag clinic mo to, ito yung iba't ibang klase ng financial instrument or financial market. So, merong stocks, funds, futures, forex, crypto, indices, bonds, economy, at saka options. Okay? So, under ng stocks, ito yung mga group of companies. Alright? So, funds, ito rin po yun. And then futures, ito rin po yan. And then pag forex, more on currency pairs din po. So, dito sa ibang financial instrument na to, hindi pa ako talaga familiar na dyan. So, dito may konting idea lang ako sa stocks at saka dito sa crypto. Pero ang pinaka-master ko, itong forex. Okay? And then dito sa forex guys, napakarami ding assets pero hindi mo rin kailangang i-trade lahat yan. Bakit? Kapag trinade mo lahat yan, mauubos yung capital mo at masisira lang yung diskarte mo. Okay? So pipili ka lang ng certain asset na pasok sa strategy mo at yun lang ang iti-trade mo. Okay? So katulad dito sa watchlist ko, ito lang yung mga assets na tinitrade ko. So ito, kahit 5 yung assets na tinitrade ko, ito guys, later on, didiscuss ko rin sa inyo to. So, ang tawag dito sa mga napili kong assets na to na currency pair ay major pair. So, XAU USD, yung XAU, yan po yung symbol ng gold. USD, US dollar. Itong BTC, cryptocurrency naman to, Bitcoin, US dollar. Euro USD, GBP USD, AUD USD. Itong AUD, Australian dollar naman to, laban sa US dollar. So ngayon guys, pag weekend, chinecheck ko to, halimbawa Saturday, Sunday, chinecheck ko to kung ano yung market analysis ko para pagdating ng Monday, may idea na ako kung ano magiging takbo ng certain asset na to o ng instrument na to. Kasi dito guys sa forex trading, yung forex open lang po siya from Mondays to Fridays, 24 hours po. Okay? So, dito sa Forex, meron tayong tinatawag na 3 session. Ano yon? Asian session, London session, at saka New York session. Yung Asian session, ito po yung Tokyo session sa Japan. So, nag-o-open po to 7 AM dito sa Pilipinas hanggang 5 PM. Yung London session naman, nag-o-open po to 3 PM dito sa Pilipinas hanggang 12 midnight. Yung New York session naman, nag-o-open po dito ng 7 PM dito sa Pilipinas hanggang 5 AM dito sa Pilipinas. Pero sa New York session guys, medyo may dalawa kasi silang season. Pag November to March, ang oras nila dito is parang ahead tayo ng 13 hours. Pero pag April to November, ahead lang po tayo ng 12 hours. Okay? So, ayan guys, actually, medyo hindi na to basic tong training natin. Medyo kahit papano, nasa intermediate level na po tayo. Okay, so itong trading view ginagamit natin sa pag-a-analyze ng market. So kailangan aralin mo muna to, ano ba tong mga candlesticks na nakikita mo. Ayan, ulitin ko, itong isang candlesticks or Japanese candlesticks, ang tawag dito o katumbas nito ay isang buwan. Okay, so pag clinic mo yung weekly, so dito kasi medyo mahirap i-drawing. So i-click natin to, ayan. Mag-drawing tayo ng vertical line. Ayan, palakihan natin. So, ito, vertical line. So, itong isang candle na to, katumbas nito is 1 month or isang buwan. So, ito para klaro. Okay. Ito guys, oh. Ayan. So, ito, ayan. Tapos ito, itong candle na to.
katumbas nito isang buwan. Okay? So kung bababa tayo dun sa lower time frame, katulad nito, di ba, isang candlestick. So pagbababa tayo dito sa weekly, so ibig sabihin, etong candlesticks na to may 4 na linggo. So dito guys sa gilid, makikita natin itong measuring tool or parang kinatawag na roller. So pwede po natin i-check yan. Halimbawa, itong candlesticks, i-drag ko dito kung, ayan. Halimbawa, gusto kong i-check ilang araw kaya galing dito sa candle na to papunta doon sa current candlesticks. So tingnan nyo guys, oh. Ganyan. So dito sa baba makikita mo 42 days. Okay? So 42 days yan, pero ilang candlesticks lang yan in weekly time frame? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7. Okay? 7 candlesticks in weekly time frame. Pero yung basa ng roller natin is 42 days. So, kumbaga parang 7 kasi sa isang linggo, 5 days lang yung forex. So, 5 times 7 nasa 35, diba? So, syempre may mga araw pa yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito guys, itong candlesticks na to, kaya diba 7 candlesticks times 5, 35 days lang. Pero, etong candlesticks na to, nag-i-start pa lang kasi yung week natin ngayon. So, Monday ngayon. So, nag-i-start pa lang siya. So, mapupuno pa yan, kumbaga, pag natapos yung Friday, bubuo yan ng isang candlestick. Okay? So, ngayon, meron ka ng idea paano basahin to. So, ito guys, tong roller, pag drinag mo to pababa, kulay red, ibig sabihin, bearish. Okay? Pag pataas naman, ang kulay naman nitong roller na to, ayan, blue, pataas naman po siya. Okay? So, dito sa gilid na nakikita nyo mga points na to, ito, nakikita nyo, ayan, sa gilid itong points na to, ito yung price movement pataas. And then ito, dito sa gilid, ito naman yung points. So later on, di-discuss ko rin yan sa inyo, yung mga pips. So sa ngayon, pinaliwanag ko muna sa inyo yung basic kung paano gamitin tong trading view na app. So dito sa gilid guys, halimbawa, nakita ko yung, i-delete muna natin tong vertical line. So ito sa gilid, ito, so kung mapapansin nyo guys, itong tab na to, kumbaga nilagay ko na lahat dito, yung mga tools na kailangan ko, para mapunta yung mga tools na to, kailangan i-favorite mo lang. Ang tawag dito, favorites. Okay? So paano yon? Halimbawa, open ko lang to. So ito, para mapunta siya dito, click mo lang yung gilid, itong star na to. So pag click mo yan, add to favorites, ayan, andito na siya. Okay? So, hindi lahat yan gagamitin mo. Depende yan sa strategy na gagamitin mo. Okay? So, halimbawa, punta tayo sa daily time frame. Ayan, ito yung takbo ng market. So, kung ito, ayan. And then, sa 1 hour time frame, alright? So, sample guys, itong dalawa na to, ito, long position at saka short position. So, halimbawa, nag-trade ako dito sa area na to. Okay? Dito sa area na to, naglagay ako ng entry. Okay? So, ginamitan ko siya ng long position na tool. So, dito sa long position, magbibigay na siya ng sample computation kung magkano yung magiging loss mo pag nag-trade ka or magkano din yung magiging profit mo kapag naging win or papabor yung setup na in-entry mo. So, ayan guys. So, ito yung long position. Halimbawa, nag-trade ako dito sa area na to. Sa etong blue, ito yung tinatawag nating risk. Okay? Kumbaga ito yung capital allowance na kapag yung presyo, pakinggan nyo mabuti ha. So itong long position na tool na to, okay, mapapansin nyo, nakita nyo may blue at saka may light na gray. So itong blue, ito yung distance. Kumbaga, ito yung distance or allowance ng capital mo. Kumbaga, ito yung amount or capital na i-risk mo. Kapag yung presyo, kumbaga binigyan mo lang siya ng allowance. Halimbawa, nag-entry ka sa area na to. Kapag yung presyo bumaba, kumbaga, aakyat, bababa. Kapag yung presyo hindi bumaba dito or bigla siyang umakyat, ganyan. Ibig sabihin, mula sa distance na to, ayan, papunta dito, ito yung magiging profit mo. Okay? So, pero, nag-entry ka dito, halimbawa, pag entry mo, mali yung prediction mo, bumaba. So, yung entry setup mo or yung capital mo,
ibig sabihin yung kapital mo matatalo or loss, okay? So, kailangan maglalagay ka dito ng tinatawag nating stop loss na kumbaga, pag bumaba yung pressure dyan, yan lang yung certain amount na willing akong ipatalo. Okay? So, kailangan guys, dito rin sa trading, along the way, didiscuss ko rin yan sa inyo doon sa part 2, sa part 3 training series ng video natin, kung ano ba yung tinatawag na risk management. Risk management, isa sa pinaka-importante na ingredient para maging profitable ka dito sa forex trading. Okay? So, ito guys, ito yung long position na tool. So, ganito rin yung gagawin mo kapag yung trade setup mo, bearish naman. Halimbawa, na-predict mo yung market pababa. So, ganito rin yung gagawin mo. Ayan. Okay? So, itong kulay na to, pwede nyo pong palitan yan. Pwede mong double click. Tapos, punta ka dito sa styles. Halimbawa, gusto ko pagpababa. Ito, stop color. Pwede mo gawing red. Para at least, madali mo siyang ma-identify kung nag-sell ka or na-buy ka. Okay? So, long position, ibig sabihin, buy. Short position, ibig sabihin, sell. Okay? So, along the way, may maririnig ka mga ganyang terms. Buy position and long positions. Ayan. Okay? And then, short position at sell position. So, ito naman yung guys, halimbawa, ang prediction mo sa market is, dito sa area na to, imagine nyo lang na wala pa tong previous na mga candlesticks. Okay? So, ang takbo pa lang ng candlesticks, halimbawa, nandito pa lang sa area na to. Na-predict mo sa trading strategy mo na itong Euro USD, bababa. So, dito sa area na to, nag-place ka ng sell. Okay? So, itong red na to, kumbaga, ito yung capital allowance na, kumbaga, pag pwedeng maglaro yung market dyan. Hanggat hindi umaakyat yung market dito sa area na to, ibig sabihin, hindi pa loss yung capital mo, okay? So, makikita mo yan doon sa trading app mo, doon sa MT5, nagre-red, kapag profit naman, kulay blue. So, what if nag-entry ka dito at na-predict mo tama yung presyo, pababa, okay? So, ito naman po yan. So, doon sa trading app, makikita mo, mamaya, didiscuss ko rin yan sa inyo. Makikita mo na kulay blue naman yung profit mo. So, itong red, ito yung capital allowance or risk allowance na nilagay mo doon sa entry mo. Ito lang yung amount na gusto mong i-capital dito sa entry na to. Okay? So, ito naman ang tanong, kapag nag-entry ka ng, halimbawa, nag-entry ako ng, sabihin natin, 1,000 pesos. Halimbawa, katumbas na itong pula na to, kapag umakyat ang presyo, okay, so itong pula na to, 1,000 pesos, umakyat ang presyo, magkano yung loss mo? 1,000 pesos. Paano kung pumabor naman yung market sa'yo? So, dito makikita mo, ayan, medyo gray lang kasi yung ginamit ko. Ito guys, so nakalagay, risk-reward ratio, 2.78. Ibig sabihin, yung 1,000 pesos mo, kapag pumabor siya doon sa prediction mo or doon sa analysis mo, yung 1,000 pesos mo, magpa-profit po siya ng 2.78 or 2,780 pesos kapag umabot siya dito sa area na to, okay? So, dito sa trading or dito sa forex, hindi po pwedeng ganyan na, kalalim or kumbaga parang naging greedy ka na. So, dito lang, kumbaga 1:2, 1:1, enough na po yun. Kasi dito sa trading, hindi po natin control yung market. Kung sa tingin mo matalino ka or talino natin, walang-wala po yan sa mga malalaking financial institution na nagpapagalaw ng market, okay? So, kailangan doon lang tayo sa proper risk-reward. So, 1:1, so 1:2. Kapag nag-1:1 ka na, 1:2, pwede mo na pong i-close yung trade mo. Bakit? 1,000 pesos mo, naging 2,000. So, saan mo pupulutin yan, di ba? Kasi minsan kapag medyo greedy ka, kumbaga, nakaramdam ka ng confidence or yabang na, hindi, bababa pa to. Tingnan nyo guys, oh. Kung hindi mo i-close yung market, umabot na siya dito sa area na to. Umakyat pa siya dyan, no? Ayan, no? Paano kung umakyat pa yan dito? Or umakyat pa yan? So, ibig sabihin, yung capital mo, malulos. Sayang din. Okay? Dito sa trading, guys, napaka-importante na kailangan protektahan mo lagi yung capital mo. Okay? So, kung nakita mo na yung market, bumaba na dito, 1:1, kumbaga, kumita ka ng 1,000, yung capital mo, pwede nyo na po yan iset sa break even.
Kasi minsan guys, ang presyo bumabalik. Pag bumalik siya dyan or umakyat, wala kang talo kasi sinet mo na yung capital mo sa zero. Okay? So, ganun din sa long position. Kung nakita mo, naka 1:2 ka na, pwede mo na i-close yung market. Kung naka 1:1 ka na at gusto mo protektahan to, pwede mong iset sa break even po yan. Kasi bakit guys, kailangan protektahan natin yung capital natin. Along the way, kapag protected yung capital natin, marami tayong opportunity na makikita along the way dito sa trading. Na kung saan makapag-generate pa tayo ng mga malalaking profits. Kasi kapag hindi natin prinotektahan itong capital natin, halimbawa, na loss ka, sunod-sunod yung loss mo. And then the next day or next week, may nakita kang magandang setup, wala ka ng capital, hindi ka na makapabalik. So, kailangan protektahan mo lagi dito, okay? Kailangan natin lagi protektahan yung capital natin, okay? So, along the way, unti-unti papaliwanag ko sa inyo yan, yung mga risk management, yung rules, yung strategy na gagamitin natin. So, sa ngayon, winok through ko muna kayo dito sa trading view kung paano gamitin or paano mag-analyze ng financial instrument, alright? Ngayon guys, dahil marunong ka nang mag-analyze ng financial instrument, katulad ng forex currency, ikaw nasa sayo po yan kung gusto mo i-trade crypto, kung gusto mo i-trade yung stocks, pero ako gusto ko i-trade yung forex kasi ito talaga yung may pinakamalaking liquidity or volatile na market. At syempre, yan yung ginagamit natin ngayon sa mga mode of payment natin. Kaya yung galaw ng market dito sa forex is napaka-volatile, right? Volatile, ibig sabihin napaka-liquid, mabilis yung galaw, mabilis yung palitan ng pera. Okay? So ngayon, dahil marunong ka na mag-analyze ng market, ang tanong, paano ka na makakapag-trade dito ng live? Okay? So pag-usapan naman natin ngayon, yung broker. So si broker, doon tayo magsa-sign up, magki-create ng account, at the same time, doon tayo magde-deposit, at kapag may profits na rin tayo, doon din tayo mag-withdraw. Okay? So sa ngayon guys, ang ginagamit ko pong broker dito sa Pilipinas ay itong Exness at saka XM Global. Pero ikaw, advice ko, pwede ka rin mag-research ng iba't ibang brokers para maging panatag yung loob mo. Pero ako personally, ang dami ko na ring broker na ginamit for the past few years. Pero ngayon, ito yung dalawang broker na ginagamit ko. Bakit? Unang-una, itong Exness at saka XM Global or XM, ang nagustuhan ko dito is very minimal lang yung deposit amount. Okay? Pangalawa, napakabilis po ng withdrawal. At pangatlo, at pinaka-importante din dito sa broker na to ay yung support or customer service. Kasi minsan, hindi rin natin maiiwasan yung mga technicalities. So, syempre, kailangan natin tulong ng support. Ang kagandahan sa dalawang broker na to, 24/7 po yung support nila at mabilis po sila mag-reply. Unlike do sa mga previous brokers na ginamit ko, napakabilis ng deposit pero napakatagal ng withdrawal. Minsan inaabot ng 1 to 2 days, okay? And then at the same time, may mga transaction charge pa at saka mahal yung deposit. Minsan may mga 25,000, 10,000, di ba? Paano kung nagsisimula ka pa lang? Unlike dito sa broker na to, pwede ka na mag-deposit ng 1,000, 1,500, 2,000, di ba? Para makapag-start ka, okay? So ngayon, kung gusto mo mag-create ng account dito sa Exness or sa XM Global, nandyan po sa description or sa comment section yung link. Pwede nyo pong i-click yan at mag-sign up po kayo para maging part kayo ng community natin. And then, para makapag-sign up ka dito, ang kakailanganin mo lang is valid ID at saka yung billing para patunay na yung information mo doon sa pag-create ng account is tugma doon sa ID mo. Okay? So, i-click nyo lang po yung link dyan sa description or sa comment section para makapag-sign up kayo. Okay? So, tara, explore ko kayo dito sa Forex Broker kung ano ba yung itsura ng dashboard natin. Okay? Maglalagin tayo dito sa Exness at saka sa XM. Okay? So, pupunta ka lang dito sa exness.com and then tatype mo lang dito sa URL and then click mo lang yung register at kapag mayroon ka ng account, click mo lang yung sign in at once nakapag-create ka na ng account, dun sa email mo marireceive mo yung mga trading account details mo katulad ng trading ID number, yung password mo at saka yung server. Yung server guys, kailangan yun para makapasok ka dun sa trading account mo para makapag-trade ka ng live dito sa Forex market. So, dito sa Exness, ilalagin mo lang yung email mo, password mo, at click mo lang yung sign in. Okay, pagka sign in mo, ito na yung itsura ng Exness. Oops, medyo mabagal lang yung net. And actually guys, si Exness mismo dito sa loob, parang meron na rin siyang sariling
trading view na chart. Okay? So ito guys, pag login mo, explore mo lang. Medyo mabagal lang yung net natin. So dito sa dashboard, pag open mo, pag login mo, dito mo makikita yung mga trading account na ginamit mo. Okay? Or create mo. So dito sa gilid, pwede mo i-click deposit and then withdraw. So pag click mo yung deposit, mariredirect po tayo dun sa mga payment method or mga payment method options katulad ng bank, Binance, GCash, Maya, ayan o, mga QR at marami pang iba. Okay, so ang ginagamit ko dito madalas is online bank transfer at saka GCash. Ayan. And then balik lang tayo dito sa... So dito guys sa gilid, ito yung mga tabs, pwede nyo pong i-explore yan. Right? And then, actually si Exness, dito sa loob, may parang trading view up na rin siya dito na terminal. So, ito yung guys, so, i-click mo lang tong Exness terminal. So, pag click mo yan, makikita mo dito sa trading view up, ito, parang katulad din siya dito. So, mayroon din siyang charting. Ito yung watch list. Ayan. I-search mo lang yung mga instrument na gusto mong ilagay dito. And then, pwede nyo pong i-drag yan. Yan o. Para at least kung gusto mo sunod-sunurin. At pwede mo rin naman i-delete yan. Okay? So, ito, makikita mo dito sa chart, mayroon ding candlesticks. Ito, buy and sell button. Mayroon ding mga time frames. Ito yan. Yan o, time frames. And then, mayroon na rin siyang tool. Actually guys, lately ko lang din to nakita. Pero hindi ko to masyado ginagamit kasi nakasanayan ko na si Trading View. And then full screen at mas malawak yung screen. So ito, actually itong screen na to guys, pagkakaalam ko, Trading View din to. Alright? So ito yan, makikita mo yung mga symbol, pwede ka rin mag-type yan. So mas nagustuhan ko lang dito sa may Trading View, ayan, pwede ka kasi makapag-drawing, pwede ka makapag-screenshot. Alam mo, ito, pwede ko to i-save. Ayan o, download image. Right? And then itong analyzation mo guys, pwede mo rin to i-publish. Ayan, ito i-publish. Kumbaga, magkakaroon ka ng sarili mong portfolio ng mga trading mo. So, dito i-publish mo. So, kapag yung account mo is free, pag pinublish mo yan, naka-private lang po siya. So, hindi siya makikita ng mga ibang traders. Pero, kung naka-pro ka, pwede nyo pong i-publish yan para makita ng ibang traders o ng ibang community. So, dito sa gilid, ayan, pwede nyo i-click yan, pwede ka mag-chat dito, public. So, pwede ka magbasa-basa dito sa gilid ng mga market analysis ng ibang traders. So, syempre guys, wag kang aasa dyan. Kailangan gumawa ka ng sarili mong strategy or analyzation. Kumbaga sila, babasihan mo lang kung pareho ba kayo ng analyzation or hindi. Okay? So, ayan. So, ito, pwede ka mamili sa baba. So, guys, mas prefer ko itong gamitin itong trading view kaysa dito sa may Exness. Okay, so explore nyo lang to. Along the way, madali lang naman to gamitin. So, dito sa gilid, makikita nyo yung, ang titignan mo lang naman dito, may accounts, at saka itong performance mo, mga history of orders mo, deposit, saka withdrawal, mga transaction history. So, yun lang naman yan. And then dito sa gilid, ayan o, pwede nyo pong palitan yung email nyo or kung yung mga password mo. Tapos, itong tatlong dots, pwede ka mag-transfer. Halimbawa, may funds ka dito sa isang account mo, pwede nyo pong i-transfer dito. So, transfer funds. And then, pwede nyo pong i-edit yan, nickname. So, katulad nito, nickname to standard, champion, standard, winner. Actually, guys, pag nag-create ka dito ng account sa Exness, may pro, may raw, at mayroong standard. So, pag pro at raw, syempre, bawat trade mo, may mga commission yan na kinakaltas may mga commission niya na kinakaltas si broker para syempre yun na yung profit nila. And pag standard naman, may commission din naman pero very minimal lang. So itong account na create ko, standard po siya. Ayan. Okay, dito sa archive, dito po yung mga inactive na mga account na ginamit ko. So katulad na ito guys, so raw. So ibig sabihin raw, ito yung mga medyo maliliit lang yung mga spreads. So far, ito yung laman ng Exness. Dito naman sa may XM, login tayo. Punta ka lang dito sa xm.com. Click mo lang yung link kanina dyan sa description at sa comment section para makapag-create ka ng account. At kapag may account ka na, punta ka lang dito sa xm.com, click mo lang yung login. And then, pag create mo na account, mapupunta rin yan sa email mo yung mga details. So, yung login details mo, yung password mo, at ilalagin mo lang dito. At kapag nakalagin ka na, actually guys,
nakakatuwa din si XM kasi nag-update na rin siya ng dashboard niya na parang sa loob may sarili na rin siyang trading view. Ito, ayan. So isa sa nagustuhan ko sa XM at saka sa XNES. Actually guys, pareho silang maganda. So ginagamit ko sila pareho. So nagustuhan ko lang din kay XM kasi marami siyang mga events, 'di ba? Na halimbawa may mga competition siya, tapos pumasa ka dun sa competition na yon, i-invite ka dun sa isang lugar or expense pay, sagot yan ni XM, may mga freebies or merch na pinamimigay. And then may mga loyalty rewards siyang pinamimigay. Ganon din naman si XNES. Pero mostly, based sa nakikita ko, mas maraming events na ginaganap to si XM. At syempre, kailangan din natin yon para kapag umatin tayo doon, mas lumawak yung network natin, di ba? Kasi mostly ng mga umaatin doon galing sa iba't ibang bansa. Is either dito sa Pilipinas, ginaganap, or sa ibang bansa, okay? So, ganun din guys. Explore mo lang din to. Ito sa gilid, nakikita nyo. And then ito, yung mga watch list. Pwede nyo pong i-edit yan. Pwede nyo pong dagdagan. Ito. Ayan, pwede nyo pong i-off yan. Okay? Explore nyo lang yan. And then dito, ito pong wallet icon, pwede nyo pong i-click yan. Dito kayo magdi-deposit, pwede rin kayo mag-withdraw. Ayan. Okay, deposit, withdraw, ayan. Alright? And then, itong account mo, pwede mo rin yan. So far guys, sa XM, tingnan nyo guys, so, nasa $41,000 na yung transaction na, yung trading transaction ko dito. So, alos, na rin, in peso, di ba, nasa 2 million mahigit na rin. So, pag na-reach ko yung 1 million, next na rank ko. So, sa ngayon, naka-bronze ako. Ano bang rank ko? Hindi siya lumalabas eh. Alright? So, yun yung next na rank ko. Okay? Ano ba yung next na rank? Silver. Ayan. Bronze, silver, gold, platinum, at elite. So, syempre, kapag na-hit natin yan, may mga kumbaga, meron yung mga merch or mga rewards na matatanggap tayo. So guys, ito yung dashboard ng XM. Actually, napakaganda niya. So itong XNES at saka XM, meron din itong mobile app. So mas convenient gamitin yung mobile app. Syempre, araw-araw o lagi natin dala yung mga cellphones natin. So ganito din yung loob nito. So kung paano ko kayo in-explore, ganun din sa mobile app nito. So ngayon, marunong ka na mag-charting gamit yung TradingView app, and then gumawa ka na rin ng account dito sa XNES or XM Global. So far, palitan lang din naman yung account na ginagamit ko. Pero sa ngayon, mas madalas na ginagamit ko si XNES kasi yung spreads niya compared dito kay XM Global is mas maliit yung spreads niya, okay? Pero pagdating sa deposit at sa withdrawal, pareho po silang mabilis. Pagdating sa customer service or sa support, pareho din silang mabilis, okay? Yung platform, tingnan nyo naman, halos magkapareho ng ganda din, di ba? Very user-friendly. Pero nung nagsimula ako dito, hindi siya ganun kaganda, guys. At ang gagawin mo lang talaga, magde-deposit ka lang doon at magwi-withdraw. Unlike ngayon, meron na mga charting tools sa loob, di ba? So before, dahil wala pang charting tool or parang trading view sa loob ng mga broker na to, ang ginagamit namin sa pag-execute ng trade, halimbawa, nag-analyze na ako sa trading view, nakapag-deposit na ako sa broker, next is yung account ko dito sa XNES or dito sa XM, i-connect ko na ngayon dito yan sa MetaTrader or dito sa MT5. Kasi dito sa MT5, dito tayo nag-execute ng live trade. Dito natin makikita yung mga profits natin or mga loss natin or yung mga transactions natin. Actually, yung account mo, connected rin naman dito yan sa XNES at saka dito sa broker na to or XN. Ang nagustuhan ko lang sa MT5 is napakalinis po niya, lalo na yung mobile app neto. Okay, so kapag in-install nyo po to guys, maintindihan nyo po yung sinasabi ko. Alright? So ngayon, hindi ako nagcha-charting dito sa loob ng XNES at saka sa XM Global. Ang ginagawa ko lang, nagde-deposit lang ako dyan at nagwi-withdraw. And then, chine-check ko lang yung history ko dyan. Katulad kanina, yung bronze pa lang ako. So, ilan na lang yung natitira para maging silver ako. Madalas, dito ako talaga nagcha-chart. Okay? Kapag nag-chart na ako dito, magde-deposit na ako ng funds dito sa broker. And then, mag-execute ako ng trade dito sa MT5. So, pwede nyo pong i-install to, mobile app, at pwede rin po sa desktop or dito sa MacBook. So, ito guys, ang itsura ng
MP5. So, ito yung MP5 na ginagamit ko. Okay? So, kaka-install ko lang nito. In-install ko to para dito sa training natin. So, ngayon, di ba pag nag-create ka na account, may matatanggap ka doon trading account number mo, password mo, at saka yung server. Para ma-login mo dito sa MP5, ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung file at open an account. Alright? Open an account. At dito guys, sa search box, isa-search mo yung broker mo. So katulad nito, sinearch ko Exness. Okay? So Exness, nakikita nyo, CY, ito naman pagkakaalam ko, Cyprus po to. Kumbaga yung Exness, may iba't ibang offices sa ibang bansa. May mga iba't ibang server. So dito sa Pilipinas, ang ginagamit natin na server, itong Exness Technologies Limited or LTD. So sa search natin, pag nakita na natin, click lang natin to. Okay? Pag click lang natin tong next. Ayan, at magpa-prompt or lalabas yung login na page. So, doon sa login page, oops, lumabas ka. Ayan, sa login page. Actually guys, dito sa Forex Trading, pwede po kayo mag-create ng demo muna na account. Kumbaga, yung demo account na yun, pwede po kayo maglagay ng amount doon. So, ang tawag doon, paper money. So, pwede kayo maglagay ng $1,000, $10,000, or hanggang $100,000 para at least aralin mo muna kung mapapalago mo ba yon gamit yung demo account mo. Okay? So dito, pwede kang mag-create ng open demo account, or kapag mayroon ka ng live account, click mo lang tong connect with existing trade account. So doon sa email mo, copy-paste mo lang dito yung login ID mo, password, at saka hanapin mo lang yung server. Ayan o. So, meron tayong trial server at meron tayong real. Yung real, yan yung live market or live server. Okay, so kanina hinahanap ko is 15. Ito ba yun? 15. Anyways, so sabi natin yan. And then, click mo lang finish. Pag click mo na finish, halimbawa, nakapag-create ka ng isa, dalawang broker, dito makikita mo sa accounts, dito lalabas yung mga listahan ng mga accounts mo. So, pwede mo i-click yan para makapag-login ka. Ayan o. Ayan. Double-click mo lang yan. Click mo lang yung OK. Okay? And then, sa baba, kung mayroon ka pang, halimbawa, XM, lalabas din yan dito at click mo lang din yun para makapag-trade ka. Okay? So, itong MT5 guys, ginagamit, pwede rin dito demo account or live trade. So, dito tayo mag-execute ng trade. Once na charting na tayo doon sa trading view. So ngayon guys, mayroon din itong multi-time frame. Ito sa taas, ayan. Mayroon tayong monthly, weekly, ayan, daily. So ito nakikita nyo mga araw-araw na yan, history. Yan yung mga trades natin, kumbaga trade history ang tawag yan. Actually guys, doon sa isang video na ginawa ko doon sa Forex Weekly Outlook natin, yung market analysis and setups, so, protection natin doon na possible na bababa muna yung market. So, ito guys, bumaba siya. Oh. And then, bababa siya around this area bago siya umakyat. Okay? So, yan na pag-uusapan natin along the way kung ano yung strategy na ginagamit ko or ano yung strategy na pasok sa personality mo. So, ito, pwede nyo pong palitan yung background. Right-click lang po and then click mo yung properties. Kung gusto mo yung background, plain white lang, click mo lang yung colors, and then background, click mo lang yung white, and then okay. Tapos yung candlesticks, balik ulit properties. So candlesticks, di ba, candlesticks, kung halimbawa, kung gusto mo pagpataas, pwede na mailagay natin dyan is blue. Ayan o, blue. Or, nababa. Blue. Ayan. And then, pagbababa, red. Okay. Tapos, itong drops na to, pwede po natin tanggalin yan para itong grid, tanggalin natin yan para malinis yung, none. And then, okay. So, ito na po siya. Oh, palitan natin to guys, tong palitan natin tong bar up, bar down. So, ito pala yon. Bar down, red. Kailangan, di ba, naka-outline siya. Kailangan solid yung kulay na yan. So, paano nga ba yun? Bull candle. Ito pala yon. Yan. Gawin natin blue. And then, bear candle. Gawin natin red. Ito red. Yan. Tapos okay. Oh, ayan na. O, diba?
So ito, medyo naging kulay puti. Itong price dito sa gilid, palitan pala natin yan. Price sa gilid, foreground ba yun? 4ground white. Sige nga, sabihin natin, black. Ayun, foreground nga ang tawag dito. Okay, so ito guys, nakikita nyo rin sa gilid ng preview. And then click mo lang, okay. Okay, ayan. So ito sa baba, nakikita nyo tong graphs na to, indicators po to. So pwede po natin i-hide yan. Pwede ba to i-hide? Yan tick volume. Pwede po natin i-click to para mawala. Ayan. Okay? So, ito guys. So, yung trading view, pwede tayong mag-charting sa XNES at saka sa XM. Pwede rin tayo mag-charting sa loob. And then dito sa MP5, pwede rin tayo mag-charting. So, ako, nakasanayan ko na mag-charting sa trading view at nakasanayan ko na rin mag-execute ng live trade dito sa MP5 pero mobile app. Kasi bakit? Napakalinis po niya. So, makikita mo lang dito itong mga charts at maputi po siya. So, install nyo po yung app na yon at para ma-explore nyo na rin. Okay? So, balik tayo dito sa topic natin. And then guys, huwag nyo rin kalimutan na i-follow ako sa social media account natin. Itong The Coffee Trader Official. So, ito yung sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram. So, isa lang po yung username natin. Para at least maging updated kayo sa tips, ideas, strategies, at saka market outlook natin. And then, syempre, hindi lang ako ang i-follow nyo. Pwede rin po kayo mag-research ng mga, guys take note legit na mga mentor or mga guro sa mga social media. Kasi may mga fake gurus. Kumbaga, ipapakita lang sa'yo kung ano yung gusto mong makita para at least i-follow mo sila or kumbaga bentahan ka nila ng mga courses tapos behind the scene pala hindi naman pala talaga sila profitable. So maging mapanuri din po tayo sa ifa-follow nating mga vlogger dito sa Forex community. So i-check po natin mabuti yung mga dinidiscuss nila dun sa channel nila. Kung yung mga learnings ba doon is may mga napupulot ka bang aral at saka makatotohanan. At ikaw naman makakaalam yan. Okay? So dito sa channel natin, wala po kayong maririnig dito ng mga hype, kundi lahat ng ituturo natin dito is for educational at saka at the same time, puro totoo or realistic. Okay? So itong trainings na provide ko sa inyo, you are blessed guys. Bakit? 4 years or magpa 5 years na po ako dito sa Forex trading. So yung mga mistakes ko, yung mga learnings, kinompress ko na po para sa inyo. Para at least makasave kayo ng time, effort, at ang pinaka-importante sa lahat, pera. Kaya pag-subscribe mo, pag-like, pag-comment, at pag-share dito sa channel natin, napakalaking bagay na yan para sa akin. Okay? So guys, so far, ito yung Forex for Beginners training natin, part 1. So sa part 2 training video natin, ipapaliwanag ko naman doon yung iba't ibang klase ng strategy na makikita mo dito sa Forex trading. So ipapaliwanag ko sa inyo yon step by step para along the way, madali mo nang maintindihan kung may napapanood kang ibang channel na ito dinidiscuss niya strategy. Madali mo nang magets kung ano yung strategy na ginagamit niya. Kasi dito guys, sa Forex trading, may iba't ibang klase ng strategy. Mayroon tinatawag na support and resistance, supply and demand, smart money concepts, ICT, Elliott wave, pattern, moving averages, at marami pang iba. So ipapaliwanag ko yon sa pangalawang video natin, okay? So yung strategy na yon, hindi nyo po gagamitin lahat yon. Kumbaga, pipili ka lang ng isang strategy doon na pasok sa personality mo. Kumbaga, mas madali mo siyang intindihin at i-apply dito sa Forex trading. At kapag napili mo na yon, syempre along the way, i-refine mo yon. Kumbaga, magjo-journaling ka, kumbaga papagandahin mo pa lalo para maging mas profitable pa yung trading strategy na gagamitin mo. So hopefully guys, meron kayong natutunan dito sa part 1 training series natin. So pinag-usapan natin dito yung basics, market analysis, at saka kung ano ba yung recommended broker na gagamitin natin. So ito lang naman yung kailangan mo ng mga trading tools para makapag-start ka dito sa Forex trading. So guys, kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para at least updated po kayo sa upcoming videos natin, lalong-lalo na yung part 2 na gagawin natin na training series para maging profitable tayo this coming 2026.
So kung mayroong questions or clarifications, pwede po kayo mag-iwan dyan sa comment section natin at isa-isa po natin sasagutin yan. Alright? For now, ito lang muna at kita-kits tayo sa next na video. Let's go!